Okay US Navy confirm na nagtakbuhan lahat ng barko ng China. Good news to mga kababayan Good news. At isa pa, US Navy akala ng US Navy akala nila magkakagera na talaga. Talagang nakaredy na talaga sila ang US Navy laban sa mga China. Alam niyo naman ang China, Chekwa, di ba? Ayan, ang bibigyan natin ng reaction video, komentaryo, suggestion, criticism, at kung ano man inyong mga saloobin dyan, mga kababayan, pwede rin kayo mag-comments. Kasi ito, alam nyo naman, ito yung maiinit na balita, Ito yung nakakabuisit na balita tungkol sa West Philippine Sea. Alam nyo naman, ito mga Cheko, talagang inaangkin ang ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Talagang napakagahaman talaga, So, ito ang bibigyan natin ng reaction, So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please, kung hilig mo yung mga ganitong mga reaction video, komentaryo, please, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel, bago tayo mag-umpisa. Okay? And also, please, paki-subscribe din kay Melbs Castle. So, itong video na to sa kanila to, itong bibigyan natin ng reaction video. Okay, So, please, like and subscribe na lang muna. Okay, umpisa na natin to para malaman na natin kung talagang tumakbo tong mga Chekwa na to. Takbuhan lahat ng barko ng China. Walang natira kahit isa. Kitang-kita yan sa monitoring ng sea light. Nasa baw di masinlok na kasi ang US Navy aircraft carrier na USS Carl Vinson. Dumating ang nuclear-powered aircraft carrier dahil sa agresibo at illegal patrol ng Chinese Coast Guard monster ship. Tingin ng war expert at analyst, gusto ng China magkagera ngayon na. Teka, talagang maaasahan natin ang US, Tingnan nyo naman, nandyan kaagad ang US aircraft o yung carrier strike group nila, Nasa West Philippines kaagad. Pinapunta kaagad ng isang mataas na general diyan sa Pacific Command. So talagang nakaredy na tulungan talaga ang Pilipinas. Okay talaga, At ibubuwis ng China ang kanilang pinakamalaking barko para magkaroon ng digmaan. Kung iisipin mo, papasabugin kasi talaga yan ng Armed Forces of the Philippines. Pero kung lalawakan mo ang isip mo at sumabog talaga yung barko ng China, gera ang kapalit nito. May dahilan na kasi ang China atakihin tayo dahil tayo naman ang unang umatake. Kaya kung magpapadalos-dalos ang AFP, Pilipinas talaga ang kawawan. They are able to escalate. Yes, ayun pala, Ang plano talaga ng China, ayun nga, mang-asar. Yung mang-asar ba sila? Mang-asar sila, yung pinadala yung mga malalaking barko nila, paikot-ikot sa ating teritoryo. Kala naman ng mga Chekwa na to, maasar tayo o magpapakawala o papalubugin nila yung barko ng China. So hindi naman ganun basta-basta tanga yung ang ating Armed Forces of the Philippines o ang ating presidente, So talagang may pagtitimpa, kumbaga may nagtitimpi pa ang ang ating presidente Bongbong Marcos, At isa pa, talagang etong US Carrier Strike Group talagang nagpunta talagang nagpunta sila sa West Philippines para nga tumigil na yung kayabangan nitong itong kayabangan nitong mga Chekwa na to. Tingnan mo, nagtakbuhan tingnan nyo naman, nagtakbuhan palabas ng West Philippine Sea, di ba? Nung dumating na ang Carrier Strike Group. Kala ba nila kala natin ng US Navy talagang nanghahamon ng gera ito mga Chekwa. Hindi naman pala, tumakbo. Sige. Tension to the point that yung target country is willing to give up yung national interest niya just to avoid further escalation.
And that area I'm worried about sa West Philippine Sea kasi sometimes we are focused on the de-escalation. We are not looking at the big picture, which is we are incrementally losing. Pumalag naman ang PCG sa paraang hindi magkakagulo. Pumalag ang PCG na nagpapahiwatig na hindi tayo aatras Yes. sa kanila. Kung hahayaan kasi natin ang barko ng China at hindi papalagan yan, iisipin ng China pumapayag tayong masakop yang West Philippine Sea. Yes. Ending walang nagawa ang China. Lumaya sila ng kusa. Kahit yung barkong pinalit ng Chinese Coast Guard lumayas na rin. Iyon. Binuntutan kasi ng BRT Teresa Magbanwa pinakamalaking barko ng PCG hanggang makalayo ang China. Dito nanindigan naman ng Philippine Coast Guard na hindi matatakot sa pagbabraso ng mga Chinese at hindi susuko ang West Philippine Sea sa kamay ng mga Chekwa. Tama naman. No? Tama yung ginawa, no? Tama talagang ginagawa ng ating Armed Forces ng Philippines at ang Philippine Coast Guard. No, talagang talagang pinaglalaban nila ang teritoryo ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea. Yun, ayun ang tama. Parang ngayon lang ako na parang ngayon lang tayo nakakita ng ganyan o nakabalita na ang Philippine Coast Guard naman ang bumubuntot. Ang bumubuntot sa mga China Coast Guard para paalisin o palayuin. Parang kakaibang balita, no? Or really standing up against the Chinese unlawful presence dito sa loob ng exclusive economic zone para hindi ma-legitimize ng China na masabi nilang they have the total control of these waters. We can also say na the Chinese Coast Guard wants to break the confidence of the Filipino people. Coast Guard together with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources have been actively supporting ang ating mga mangisda ng mas tumaas ang bilang ng mga mangisda. So we can see this as a way for the Chinese Coast Guard to discourage the Filipino fishermen. Nagsimula ang pagpasok ng China monster ship dahil sa mga Pilipino fishermen. Matapos kasing iatras ng China ang kanilang mga barko kapalit ng pag-atras daw ng missile system ng Amerika. Tiba-tiba na ang mga mangisdang Pinoy. Pero hindi kasi inalis ng AFP ang missile. Yan ay kinagalit ng China at ikinapikon. Dito nanawagan ng National Security Council sa kapwa Pilipino. Huwag kayong matakot mangisda dahil paglalaban kayo ng AFP laban sa mga Chinese. Tuloy nyo na yung Kaya tingnan nyo naman. Kaya pala inatras ng mga Chekwa yung kanilang mga barko sa West Philippine Sea. May kapalit. May kapalit pala. Gusto ng mga Chekwa alisin na yung mid-range missile ng Amerika dyan sa Luzon. Na alam nyo yung mid-range missile. Ayan ang kinatatakutan ng Chekwa ng mga Inchik kasi itong most powerful missile to ng Amerika. Pwedeng kargahan ng nuclear warhead. Ganong katindi ang mid-range missile. Kaya pala ngawa ng ngawa yung mga China official dyan sa binili nating mid-range missile from USA. Kaya nga nanguna na sila natanggalin ang kanilang mga barko sa West Philippine Sea. Pero kapalit, ayun nga, tanggalin daw yung US Typhoon missile. Pero hindi naman inalis ng Pilipinas ang US Typhoon missile. Kasi ayan ang depensa, no. Wala naman silang pakialam kung ang China, no. Wala silang pakialam kung magdagdag tayo ng mga malalakas na armas, no. Wala na yun, wala na silang pakialam doon. Pangingisda nyo, walang nagbago. Hindi po titigil ang ating pamahalaan through the Coast Guard and the BFAR na magbigay ng suporta sa inyo. Kumbaga, notwithstanding the presence of this CG-5901, ay walang magiging epekto ito sa operasyon ng ating pamahalaan. What if napikon ng AFP tapos pinasabog yung barko ng China? Handa ba kayong lumaban pag nagkapikunan at nagkabombahan? Komento sa baba ng salo. Ayan, at tingnan nyo naman. Ang tanong what if kung talagang pinasabog ng Armed Forces the Philippines yung monster ship ng China kasi nga garapala na talaga garapala na pumapasok sa ating teritoryo. Parang manok ba ginigirian tayo na parang nanlalalaki na kayabangan. Buti na lang
medyo medyo mapagpasensya pa ang Pilipinas. Di sila binomba. Kaya ang ginawa, ayun nga, biglang lumapit ang US Carrier Strike Group. Ayun, nagtakbuhan sila. Takbuhan sila, di ba? So, ganun lang talaga. Utakan lang naman dyan eh. Pag baga utakan. so, kung sinong unang natakot, ayun ang aatras. Pero ang Pilipinas hindi atras ha. Kasi nandyan ang US eh. Kaya never. Sa palagay ko never. Pwede rin naman kayo mag-comments dyan sa baba kung ano mga komentaryo nyo mga kababayan. Okay no? So hanggang dito na lang tayo mga kababayan no. Ngayon kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Okay? Para sa ganun maikalat pa ni paring YouTube yung ating mga video sa mga other netizens. Okay?